Evening everyone. So I am Evelyn Balaro from Batch 4. So yung topic po natin today ay ano ang tatlong bagay na ano ang Panginoong Diyos. So ang tatlo po ay omniscience, omnipotence, and God is all-knowing, God is present everywhere, and God is powerful. At for me po, hindi lang naman ito yung tatlong katangian ng Panginoon natin. Kasi madaming bagay o synonym yung pwede natin describe pa sa kanya na talagang siya lang talaga yung suitable sa word na yun talaga. Lahat ng magagandang salita, words, ay talaga naman para sa Panginoon lamang. Sa kanila lang po pwede gamitin yung mga phrase, yung perfect, alam mo yung mga ganong bagay. Kasi ang Panginoon Diyos lang naman talagang perfect sa buong buhay natin. Kaya isa pong parang pinaka-big factor sa akin bilang tao ay hinahayaan kong ang Panginoong Diyos ang mag-decide para sa akin. Kasi bakit hindi? Bakit hindi? Kasi siya ay isang God na all-knowing, powerful, at talagang present sa lahat kung nasan ka. So, bakit hindi siya yung kakayaan mo na mag-desisyon sa buhay mo? Eh, kung siya naman nakakaalam talaga lahat ng maaaring magandang mangyari sa'yo. Kaya, sa akin, very important yung pangingialam. Hindi pangingialam eh. Kasi dapat ang Panginoon Diyos talaga yung mamumuno sa buhay natin. Ang Panginoon Diyos talaga yung talagang magiging center of love our lives, because ang Lord, wala siyang ibang gustong mangyari sa atin kundi mapabuti tayo, magpagandang buhay natin, magkaroon tayo ng kilala sa Kanya, mapaayos ang buhay natin, mapaayos ang mga mahal natin sa buhay. Ano mo yun? So parang wala tayong karapatan para manguna o pangunahan yung mga desisyon niya na gustong mangyari sa life natin, kasi una sa lahat siya at siya lang ang nakakaalam ng maaaring mangyari sa atin mamaya, ngayon, bukas, sa mga susunod pa na araw. So, sino tayo para manguna sa mga desisyon ng Panginoong Diyos? Alam naman natin na tao lang rin tayo, nagkakamali tayo, pero sana, even though nagkakamali tayo, hindi natin siya buti siya i-normalize. Hindi din siya i-normalize na, okay lang magkamali kasi matatawarin naman tayo ng Panginoon Diyos. No. Kasi the more na nag-give ka, alam mo yung tao, tayo nga eh, tayo bilang tao, ayaw natin na pag ginawa na ng kasalanan, ulitin mo pa. So, paano pa ang Panginoon Diyos? Paano pa yung pagmamahal niya sa atin? Grabe, kinakilabutan ako. Paano pa ang Panginoon Diyos na tinatanggap tayo? Na even doon na sobrang makasalanan natin, hindi niya tayo tinignan sa bagay na makakababa tayo. Kaya deserve ng Panginoon Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat, lahat ng pagsamba, lahat ng pagmamahal, at lahat ng meron tayo makina sa buhay natin. Deserve niya lahat na kamit o makuha yun, dahil siya ang Panginoong Diyos, at walang kahit sino man ang hihigit sa Kanya, at walang kahit sino man ang mas magmamahal sa Kanya kundi tayo, dahil mahal tayo ng Diyos. So that's all po. Thank you for listening, and I hope you gain some knowledge or takeaways on video of Pastor Russell.